Heto mga kababayan, subok sa korupsyon, grabe. Dapat itong malaman ng lahat. Yan mga karibin natin patungkol po riyan. Ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sana ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin si President Bongbong Marcos Jr. May pahayag po dito sa 20 pesos na kilo ng bigas, programa po ng kanyang administrasyon. Ito po mga kababayan, sabi po dito sa Radyo Pilipinas, sa gitna ng pagkaantala ng pambansang rollout, pinuri ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Cebu bilang tanging probinsyang nakapagpatupad ng nanang 20 pesos kada kilong bigas noong Mayo 1. Dahil anya sa maagang paghahanda at matatag na sistema. Talaga ba? No? Hindi pala sila ang pumipili, no? Talagang nakapaghanda lang ang Cebu kaya inuna. Ito mga kabayan, sabi po dito, and kinote po ko yung kanyang sinabi. Sinabi ng COMELEC hindi pwede May 2 to 12. Kaya natigil, pero anong probinsya ang nakapaglungsad na ng 20 pesos per kilo ng bigas, no? Ng May 1, Cebu lang. Bakit? Dahil Cebu, ready na. Matagal nang may sistema. Ito nga napapaisip ako mga kabayan, itong COMELEC, no? Bakit hindi, anong pagkakaiba ng May 1 at saka May 2 to 12? Or May 1 to 12, di ba? Or talagang wala lang kayo, hindi nyo napigilan, kayong COMELEC kayo, no? Hindi nyo napigilan dahil programa ng presidente ito, di ba? Hindi nyo na pinigilan. Maraming tao ang maraming tao ang nagreklamo, or maraming tao ang nakapuna na bakit ngayong panahon pa ng eleksyon, no? Ang ganitong programa. Baka kasi ito ay maging considered, no, na vote buying kaya pinahinto, no, ng COMELEC. Yun nga lang ay huli na, no? Dahil nakapaglunsad na ng May 1, kaya May 2 na lang. Kaya hindi ako naniniwalang sinabi lang ng COMELEC na May 2 to 12. Actually, bawal naman yan talaga di ba? Hindi lang napigilan ng COMELEC, dahil nga po ito ay programa ng Pangulo. Pero wag niyong sasabihin, no, na hindi pwede. Kaya natigil. Pwede naman po, kaso mga kababayan, no? Marami pong mata ang nakatingin sa kanila at marami ang pumupuna. Kaya, yan, stop muna, stop. Hindi ko nga, seriously baka lang naman. Baka after election, wala na ito mga kababayan, ito pa naman ang inaabangan ng lahat. Well, anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto pa, pasadahan po natin itong si Franz Castro, no? Sabi po ni Franz Castro, Castro hints at Villar's possible drop from Alyansa. Ito po ay 1 hour ago mula po sa Daily Tribune. Castro emphasized that President Marcos values public officials who are honest, loyal, and selfless. Nako naman. Ito Castro, tatanungin kita. Totoo lang. Si Pangulong Bongbong Marcos ba ay honest, loyal, at selfless? Tinatanong ko lang, mga kababayan. Kasi unang-una, kung honest po siya, no? Nung ipinalibing po, no? Or loyal siya, or whatever, basta itong tatlong ito, no? Honest, loyal, and selfless. Itong mga sitwasyon na sasabihin ko, kung pasok ba siya dito, no? For example, una, nung ipinalibing
ni former President Duterte ang kanyang ama sa libingan ng mga bayani, no? Dapat may honesty siya, tapat siya sa kanyang mga sinabi noong panahong 'yon, no? Ha? Sa mga panahong sinabi niyang salamat, PRRD, no? Nagpapasalamat siya kay former PRRD at nailibing, no? Tapos sinasabi niya pang parang walang kapalit, walang return na maibibigay na katumbas, no? Doon po sa pagpapalibing ng kanyang ama. Pero anong ginawa niya po kay former President Duterte? Yan po ang una, mga kabayan. Pangalawa, nung nakipagtandem po siya kay Vice President Sara Duterte, no? At trinaydor nila ito after manalo sila, no? Ano yan? Loyalty? No? Selfless? Honesty? Nasaan dyan, mga kababayan? No? Nung sinabi niyang 5,500 flood control project tapos na, nasaan po doon ang pagiging matapat? Pumasok yung mga kapulisan sa KOJC compound na walang dalang baril. Nasaan po doon ang pagiging matapat? Hindi po tayo makikipag-cooperate sa ICC. Nasaan po doon ang pagiging matapat? No? Yan ang mga example lang, mga kababayan. Kayo, kung mayroon pa kayong idagdag nyo na lang po. Ano po ang inyong opinion dyan? Parang wala lahat Ito pa, mga kababayan, pasadahan din po natin ang balitang ito. Sabi po ni Jose Claire Castro, Palace to public, beware of fake news. Don't be keyboard warriors. Nako po. Parang naririnig mo ba yung sinasabi mo, Jose Claire Castro? Because you are the one, no? Para sa amin na nakarinig, no? At na witness kung paano mo kinomprehend, no? Yung sinabi ni former President Duterte na i-reduce yung 7 pesos na kilo ng bigas, no? Yung presyo. Pero sabi mo, 7 pesos na kilo ng bigas. Diba? Hindi ba kaya ikaw ang fake news? Nagtatanong lang, Jose Claire Castro, no? Kasi mukhang wala nang naniniwala sa iyo eh. Sa totoo lang, mga kababayan, di ba? Ewan ko lang, kayo, naniniwala ba kayo dito kay Jose Claire Castro sa mga sinasabi nito? Halos lahat, or mostly, no? Na mga sinasabi ni Jose Claire Castro, no? Ay parang hindi ka panipaniwala, mga kababayan. Kayo na lang po ang bahala. Ano po ang inyong opinion dyan sa sinasabi ni Jose Claire Castro, mga kababayan? Alright? Eto pa. Eto ang matindi. PNP tututukan ang kampanya versus vote buying. Nako. Tiniyak ni PNP Chief General Marbel, Romel Francisco Marbel, ang buong suporta ng pambansang pulisya sa Commission on Elections sa kampanya kontra vote buying para sa nalalapit na halalan. Well, that's good, no, mga kababayan? Very good, palakpakan po natin. Pero mag-focus din naman po kayo sa mga kriminalidad, no, dito po sa ating bansa. Pataas ng pataas po ang criminality dito sa ating bansa, no? Pero, ewan ko lang, ano po ang ginagawa ng ating mga kapulisan, ng PNP, no, mga kababayan? So, instead, ito lang, opinion ko lang naman po ito, mga kababayan, kesa po na makialam pa kayo sa vote buying, no, tutukan nyo lang po yung mga criminality na nangyayari dito sa ating bansa. Although it is very good. It is good, no, na makikiisa kayo. Pero, please don't forget, no, your duty. Also, sabagay, kailangan maging peaceful po ang eleksyon. Kaya kailangan talaga natin ang mga pulisan. But focusing on vote buying, di ba dapat sa Commission on Election yan, mga kababayan? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po, mga kababayan. Alright? So, ito pa. PBBM calls on OFW to log on
and vote. Nako. Ha? Marami pong mga kababayan natin, marami po sa ating mga kababayan ang mga OFW, no? Mukhang ayaw pong bumoto. Ha? Dahil po doon sa pinaghihinalaang dayaan, no? Diyan sa online voting na yan. So sana malaman din po yan ng ating Pangulo, no, mga kababayan. Alright? Ito naman po mga kababayan, senatorial candidates ng alyansa, hindi lang sikat kundi subok na ang serbisyo. Kaya nga nilagay po natin dito, no? Dito po sa subok sa korupsyon yan. Ha? Kasi po, yung mga senatorial candidates ng alyansa, mukhang subok na sa sa korupsyon, mga kababayan. Ano po sa palagay nyo, mga karibin natin? Sangayon po ba kayo dito sa sinasabi ni Speaker Martin Romualdez? Nako po. Sakit sa lalamunan, mga kababayan, no? Teka lang, ito, isa na lang. Ito po. Ang boto ngayong halalan ay hindi boto para sa kandidato. Ito ay boto para sa tuloy-tuloy na serbisyo. Nako po, delikado tayo dito. Baka tuloy-tuloy na pangungurap or pagnanakaw sa ating gobyerno ang gawin ninyo, ha? Hindi po pwede yan, mga kababayan. Kailangan nyo yung palang. Putulin na natin to. Di ba? Putulin na po natin to ngayon pa lang. O yan, mga kababayan. Pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaction. Pasensya na po kayo, mga karibin natin. Ang sakit po sa lalamunan, no? Haharap ngayong araw si CIDG Director Police Major General Nick Torres sa korte sa Makati para dumepensa kung bakit no-show siya sa preliminary investigation ng kinakaharap na kasong serious illegal detention. Kasunod ito ng hindi pagsipot sa sabina ng Makati Prosecutor's Office noong April 28 para magpaliwanag sa reklamo ng isang babaeng negosyante. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, wala kasing natanggap na summons si Torre na sinisilip ang posibilidad ng pananabotahe laban sa kanya. Nag-ugat ito sa angal ng isang Rochelle Calle hinggil sa pag-detain umano sa kanya ng CIDG sa loob ng 6 na araw gamit lamang ang photocopy na red notice mula sa Interpol bilang basehan. Bagamat nagpahayag ng handang sagutin ang mga alegasyon, iimbestigahan umano ng CIDG Chief kung sinadya bang madelay o itago ang pagpapadala ng sabina na April 21 pa dapat natanggap ng kanyang kampo. Titingnan din ni Torre kung may lapses o simpleng pagkukulang lamba sa furnish ng kopya ng naturang sabina. News lang bigyan ko kayo ng update. Good news po sa mga nagmamahal kay PRRD. Ang ombudsman umaksyon kaagad doon sa reklamo o kaso na isinampa ni Senator Amy Marcos. Yung nire-recommenda niya na ang ombudsman imbestigahan ang mga top government officials ng administrasyong ito tungkol sa illegal arrest na ginawa nila kidnapping kay PRRD. So that was 3 days ago. I'm not sure napakabilis po ang aksyon ng ombudsman. Saludo tayo kay Ombudsman Samuel Martires dito sa ABS-CBN post 56 minutes ago. Basahin ko The Ombudsman orders DILG, CIDG, DOJ, PNP, and DFA to file counter affidavits over ex-President Duterte's arrest. This stemmed from Senator Amy Marcos' request to the Ombudsman to prove high-ranking officials involved in the arrest. Failure to file counter affidavits within the aforesaid period
shall be deemed as waiver of respondents rights to submit controverting evidence, and the preliminary investigation shall proceed accordingly. So, ito po ang news update ng ABS-CBN. So, ano ang masasabi nyo mga kaibigan? Una, kay Senator Remy. Ano, galit pa rin ba kayo kay Senator Remy? Ayaw nyo pa rin ba siyang isama sa Duterte plus 2? Well, nasa inyo. Kung galit pa rin kayo, okay lang. Kung ayaw nyo, basta ako, my family, we have decided na talagang isama naming botohan si Senator Amy. Well, kanya-kanyang ano na lang tayo dyan. To us, to our family, napatunayan na namin na hindi naman kasalanan ni Senator Amy na Marcos siya. Hindi naman ang magkakapatid, hindi naman pare-parehas. Sabi nga ni VP Sara, iba si Bongbong Marcos, iba si Amy. Nag-joke na lang siya na, ma'am, dapat palitan mo na ang apelyido mo. Well, mayroong Marcos loyalist na nagsabi, hindi si Amy ang dapat magpalit ng apelyido, it should be Bongbong Marcos. Dahil sabi ng Marcos loyalist na si Amy talaga ang nakakasunod sa apak ng kanyang tatay. And I agree. Talagang saludong-saludo ako dito kay Senator Amy. Ang kasalanan lang niya, na inaamin naman niya, siya yung nag-convince kay BP Sara na tatakbo na running mate ng kanyang kapatid. Inamin naman niya na napahamak niya si BP Sara. Si BP Sara. So yan mga kababayan, ang hirap kasi kung magpapabulol pa ulit tayo eh. Pero para sa akin, no, although ginagalang po natin yung desisyon ni General Macanas, pero para sa akin po, mga kababayan, wag na po natin iboto si Senator Amy Marcos. Marami naman diyang iba eh. No, sabi nga ni former President Duterte plus Hunasan and Kerubin, mga kaubayan, Colonel Kerubin, yun po yung ni former President Duterte, no? Kasi nung nakaraan, mga kaubayan, hindi po natin sinunod si former President Duterte sa pagboto kay PBBM. Kaya ito, napahamak po tayo. So ngayon, subukan naman natin sundin, no? Si former President Duterte sa kanyang kahilingan na iboto si Hunasan at Kerubin kasama po ng Duterte, mga kababayan. Yan lang po ang ano ko, no? Kasi ayaw na nating magkamali at mabudol ulit. So dito, kung sino po ang in-endorse ni former President Duterte, doon na po tayo, mga kababayan. Kasi ako talaga, ang iniisip ko dito, kaya po in-endorse ni Vice President Sara Duterte, no? Si Camille Villar at si Senator Amy Marcos, para guluhin lang yung alyansa. Para gawing watak-watak talaga yung alyansa at magkaroon ng duda sa isa't isa. Yun lang po yung nakikita kong dahilan, mga kababayan. Dahil politika po ito eh, no? At yan ay opinion ko po. Depende pa rin po yan sa inyo kung ano po ang tingin nyo sa galawan ni Vice President Sara dito po kay Senator Amy Marcos at Camille Villar. Yun lang po ang nakikita ko, mga kababayan. Well, anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, mga kababayan? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawalaan